Pinanindigan po ni Senator Lacson yung kanyang rekomendasyon na magkaroon ng fact-finding laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At kasama rin po dito yung pagpapakaso o paghahain ng kaso laban sa kanyang mga kasamahang senador. May live report si Bombo Eman Bombase. Nanindigan si Senator Pampilo Ping Lacson sa inilabas na draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng karagdagang fact-finding inquiry laban kay dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Ito ang naging pahayag ni Senator Pampilo Lacson matapos matanong sa isang interview sa Senado. Sa gitna ng pag-usbong ng kontrobersiya, kahapon ipinaliwanag ni Lacson na bagamat madalas madawit ang pangalan ni Romualdez sa flood control anomaly, kasalukuyan itong nasa ilalim ng ibang kategorya dahil sa kakulangan ng corroborative evidence kumpara sa iba pang mga mambabatas. Ating pakinggan ang tinig ni Senator Pampilo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because kinag-characterize namin based on corroborative evidence. Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators, pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Ayon kay Lacson, ang mga naturang opisyal ay may corroborative evidence mula sa mga testigo gaya ng mga DPWH officials at ang naging revelasyon ni dismiss Bulacan Engineer Henry Alcantara. Bahagi ng investigasyon ng ulat na bumili umano si Romualdez ng isang mamahaling house and lot sa Tamarind Road, South Forbes Park, Makati City gamit ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya bilang front. Git ng mga testigo, ang nasabing property ay ginagamit umanong drop-off point at imbaka ng kickbacks mula sa mga flood control projects. Maring itinanggi naman ni Romualdez ang aligasyon na ito at sinabi hindi niya kilala ang mga diskaya. Kung maalala, tahasang inirekomenda naman sa leak draft report ang pagsasampa ng mga kasong kriminal kabilang ang plunder at malversation laban sa tatlong aktibong senador at iba pang opisyal katulad nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis Chis Escudero, former Senator Ramon Bong Revilla at former Representative Saldico, maging si former Representative Mitch Kajayon Uya. At ipampakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson. Pero sa legislators, kinategorize namin sila into different levels. Yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan, pero walang validation at saka walang corroboration. So how will we treat them? Because their names were mentioned, they will be mentioned in the commission report. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Sa ngayon, nangangailangan ng 456 na pahinang ulat ng hindi bababa sa 11 o 11 na mga signatures upang maging opisyal na committee report. Sa huling tala, 4 pa lamang ang nakapirma, sina Lacson, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Binawi naman ni Senator Mig Zubiri, Senator J.B. Ejercito at Senator Win Gatchalian ang kanilang mga pirma dahil sa usapin ng due process. Para sa Bombo Network, ito si Bombo Eman. Bombo Eman? Yes, Bombo Genesis. Oo. Kahapon parang natanong si Senator Villanueva nung kanyang reaction dahil isa siya sa mga pinapakasuhan doon sa draft report. Medyo parang umaangal yata siya. Sabi niya, kaninong report yung isang tao lang ba o isang komite, sabi niya. So parang pinapatungkulan niya si Senator Ping Lacson being the chairman ng komite. May reaction na ba dito si Senator Ping Lacson so far? Hanggang ngayon, Bombo Genesis, mula dito sa Senado, wala pa rin naman na uungkat o kumbaga na bibigay na statement ang nasabing senador matapos nga itong naitanong o kumbaga pahabol na tanong mula sa pintuan papasok sa session hall na kung saan natanong si Senator Villanueva doon sa nasabing report so hintayin natin Bombo Genesis na magpalabas o makakuha rin tayo ng info mula mismo sa opisina ng senador o dito sa Senate Blue Ribbon Committee, particularly Bombo Genesis. Wala namang tension so far sa ngayon.
Until now, Bombo Genesis, mula na mag-adjourn kahapon ang session, kung saan until Monday, Bombo Genesis ang balik na sa plenaryo, until now wala naman tayong nararamdaman o baka mamaya Bombo Genesis kung kukuha pa tayo ng mga information mula dito sa Senado, baka makapag-interview tayo mula sa mga nasabing individual, Bombo Genesis. O baka ayaw lang iparamdam yung tension, ano? Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Eman. Mula dito sa Senado, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bombase, nag-uulata para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.